Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Tahimik ang silid ng ospital, habang pinagmamasdan ni Andrea ang kanyang ama. Hindi na ito malakas. Hirap na din ito magsalita, ngunit sa pagitan ng mga paghinga ng malalim, makikita mo may kapayapaan sa kanyang mukha. Hindi dahil naging madali ang pinagdaanan sa buhay, kundi dahil malinaw ang kanyang pinanghahawakan. Hindi perpekto ang ama ni Andrea. May mga nagawang desisyong pinagsisihan at mga pagkakataong nadapa at nanlupaypay sa kanyang pananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya binitiwan ang pananampalataya niya kay Kristo. Sa paglipas ng mga taon, makikita ang tahimik na katapatan. Sa panalangin kahit nakakaramdam ng pagod. Sa pagsunod kahit walang nakapapansin nito. At sa pananatili sa pananampalataya, kahit may sakit at nanghihina na. Ito ang tinutukoy ni Pablo. Nang sabihin niyang natapos ko ang takbuhin, hindi ito kuwento ng tagumpay, ayon sa pamantayan ng mundo, kundi ng katapatan ayon sa tawag ng Diyos. Ang pagtatapos ng takbuhin ay hindi bunga ng sariling lakas, kundi ng biyaya ng Diyos, na nagpanatili hanggang wakas. Ang Diyos na tumawag ay siya ring nag-ingat. Ang korona ng katuwiran ay hindi gantimpala sa pagiging perpekto, kundi pangako sa mga nanatili kay Kristo. Hindi ito ibinibigay dahil wala tayong pagkukulang, kundi dahil ang pananampalataya, sa gitna ng kahinaan, ay patuloy na kumakapit sa Panginoon, umiibig, at nananabik sa kanyang pagbabalik. Habang hawak ni Andrea ang kamay ng kanyang ama, napagtanto niya ang pinakamagandang wakas ay hindi ang maging matagumpay sa mata ng mundo, kundi ang manatiling tapat sa mata ng Diyos. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kabilis ang takbo mo, kundi kung kanino ka kumakapit habang tumatakbo. Sa anong bahagi ng iyong buhay tinatawag ka ng Diyos na magpatuloy, hindi para mapansin, kundi para manatiling tapat hanggang wakas? Panginoon, salamat po dahil Ikaw ang Diyos na nag-uumpisa at nagtatapos ng aming pananampalataya. Kapag ako'y nanghihina at napapagod, ipaalala mo po na Ikaw ang nag-iingat sa akin hanggang wakas. Turuan mo po akong tumakbo nang may pagtitiyaga at manatiling tapat kay Kristo hanggang sa aking huling hakbang. Sa pangalan ni Jesus. Amen.